Magandang oras mga katiyats, mga kababayan na mahilig sa treasure hunting at mahilig sa ginto at gustong yumaman. Well, meron tayong video dito na throwback video ko ito. Ito yung panahon na pumunta ako mismo sa napagkuhaan ng famous Surigao treasure na aksidenteng nakuha ni Mang Berto Morales sa Surigao del Sur. Kaya nga sabi ko noon sa inyo, yung pangalan ng ating channel ay The Surigao Sun dahil nandito tayo sa Surigao at napakaswerte na at ang talagang totoong treasure na hanggang sa ngayon ay makikita pa natin sa museum ay dito nakuha sa Surigao. Kaya ito mismo yung irrigation system na ginawa nila Mang Berto Morales. Proyekto ito ng National Irrigation Administration or NAIA sa panahon ito ni Marcos. So ito pa rin, makikita pa rin natin kahit na ang tagal-tagal na. Ano bang taon yun na nahukay o nabuldos ni Mang Berto? 1981 ng Abril. Ang petsa ay 27 alas 8 ng umaga. Naalala ko kasi yan kasi na-vlog ko na ito ng 2 beses sa The Golden Boy at dito mismo sa ating channel The Surigao Sun. Kaya ang video na ito ay kuha ko sa The Golden Boy, which is channel ko pa rin. Kaya ito tayo, napansin nyo, ito na nga yun. At bandang kaliwa dito, kung papunta ka sa harapan ng camera, bandang kaliwa niyan nasa 20 meters o 15 meters doon nakuha o nabuldos ang nakatagong kayamanan. Okay, so tingnan nga natin yon. Okay, kung dito naman tayo pupunta, bandang kanan siya. At hanggang sa ngayon ay liblib pa rin ang lugar, napag-iwanan na, hindi na preserve. Dapat kasi merong parang museum diyan na itinayo na dito nakuha ang talagang kayamanan ng Pilipinas, hindi lang ng Surigao kundi buong Pilipinas dahil napakaganda ng mga alahas na yun. Mamaya papakita natin sa mga hiram natin na video sa nag-vlog nito. Ano na to 16 years ago na pangyayari. Kaya one in a million na istorya ito tungkol sa mga ancestors gold, which is sabi nila ay sa atin daw mga ancestors, pero sa analysis ko ayan yung mga treasure pa rin na ninakaw ng mga Hapon doon sa mga lugar ng katulad ng Cambodia, ng Thailand, ng Indonesia, ng Malaysia. Dahil sa ang motif ng mga ginto na ito ay kapareho ng mga ginto rin doon sa Indonesia, Malaysia, Cambodia. Kahalintulad na pagkagawa. Kaya pwedeng doon ito nakuha ng mga ginto ng mga sundalong Hapon at ibinaon dito sa Pilipinas noong World War II. Kaya considered pa rin ito para sa akin. Considered siya na Yamashita Treasures dahil mga Hapon nga ang nagdala dito. Kasi maraming nagsasabi, bakit napunta diyan ang ancestral gold, ang layo-layo sa Mactan. Di ba ang Mactan sa Butuan ang ang nandun talaga yung mga ginto na produkto ng barter system ng Butuan, ng Agusan, ng Cebu, or Mactan, at ng mga karatig na bansa katulad ng India, ng Sabah, ng Malaysia, Indonesia, at iba pang mga ASEAN countries. Hindi kasama ang Inchik diyan. Walang mga ginto ang mga Inchik sa panahon na ito na kapanahon na ni Magellan ay wala, hindi naririnig yung China na yan. Ang maraming ginto ay dito sa atin. Kaya tinagurian tayo na the land of Ophir. Ang Pilipinas daw ang pinagminahan ni King Solomon. Ayon sa mga scholars ngayon sa Biblia, ay dito ang mina ni King Solomon sa Pilipinas.
Kaya ito aking tiningnan, mahaba talaga na irigasyon to. Ayan, so sa bandang kanan, yung nabuldos. At ito yung irrigation na proyekto. Okay, so atin pakinggan ang pagbalik tanaw natin sa istorya sa kwento ng buhay ni Mang Berto at ang The Surigao Treasures. Hanggang sa ngayon ay buhay pa pala si Mang Berto eh. Sana kung malapit-lapit lang sa akin ay bisitahin ko para may kapagkwentuhan. Pero kapag ako'y swertehin, ay bibilhin ko yung lupain na yan. Binibenta daw yan, 12 million sa ngayon eh. At alam nyo, kung napanood tayo ngayon ng may-ari ng lupa dyan, ay pakimessage ako kasi meron akong na-scan dyan kasama ang aking team. Napadaan kasi kami dyan at wala na kaming oras na hihingi ng permission kasi napadaan lang. Papunta kami ng San Miguel. So napadaan lang at iniskan natin mabilis. So merong nagrehistro. Kaya merong pang Surigao Treasure na naiwan bukod doon sa mga nakuha nila Mang Berto. Kaya ito ang video, atin ito balikan at panoorin. Ito'y pagsasadula ng mga artista lamang at hindi sila yung totoong mga tao sa panahon ni Mang Berto. So ito yan, panoorin natin. Bulldozer operator si Berto ng sumakumagay nang matuklasan niya ang iba't ibang gamit at alahas na ginto sa Sitio Macroyo. Isang linggo na niyang pinapatag ang daan para sa irrigation project ng National Irrigation Administration noon. Marami ka bang nakita Oo, marami mga nakita. na kumikinang? Oo, maski maliit lang, tingnan mo. Wala ka nang kasama mga ibang... Di wala ako lang, marami ang nagdaan dito, mga tauhan. Oo. Mga tao dumaan. So ayan, yung pagsasadula ay ayon sa kanya meron siyang nakuhang mga nasa 45 kilos dito lang mismo. Pero may isang dumaan kasi diyan na operator din ng scraper sa unahan, napulot yung helmet na ginto. Pero dahil sa balot sa putik, tinapon lang at hindi niya alam yung nakapulot na helmet pala yung naginto. Naku, kapag ngayon na panahon yun ay nasa na yun eh. Nasa 2 kilo yun na helmet. So sa panahon ngayon ay nasa mga purong ginto kasi ito eh, kasi ancestral gold. Hindi pa ito yung mga 18 carats. Ito yung mga nayuyupi lamang. So mga nasa 22 carats ito o 24. Kaya kung napanood man tayo ngayon ng yung isa na nagtapon, yung napulot mo ay ginto. Tinapon mo lang eh. Ang malas-malas naman at nakita yon ni Mang Berto, pinulot uli ni Mang Berto, kaya si Mang Berto pa rin ang nakakuha ng isang helmet na sombrero yung na parang helmet ang itsura. Ito panoorin natin dito. Ito yun ay Nang araw ding iyon, isang operator ng driller ang nagawi sa may area niya at may itinapon sa may kanal na kanyang ginagawa. Baka daw maging sagabal sa pinapatag na daan. Yung helmet, gold pala yun. Ganon sa blade ng grader. Siyempre, pagdaan sa grader, nagkanal ang agay. Tinapon niya diyan. Tinapon niya. Pinulot ko yun. In common. Huwag ka na lang. Doon ka na lang mag-grader sa Dulo, ako na lang dito. Ayun, napakamalas naman nung tao na yun, di ba? Grabe naman talaga na swerte ni Mang Berto. Si Mang Berto sana ang richest man in the Philippines kung nagkataon. Ang problema kasi sa mga kayamanan na ito ay nagkahati-hati ito. Kalahati ay pinagkatiwala niya sa isang paring nangangalang Padre Olbis ng Surigao del Sur. Yun din na pari ang tumulong sa kanila na makatakas sila papuntang Negros. Kasi nga pinaghanap na sila hindi lang ng mga tulisan, hindi lang ng mga kawatan, hindi lang ng mga tao, kundi pati mga military. Noon tinatawag pa na Philippine Constabulary. Panahon pa ito ni Marcos. At mayroon ngang nakuha sa kanya na na gintong punyal
So ngayon yung gintong punyal ay nandyan na sa museum eh. Baka bininta din ng yung mga Philippine Constabulary. Napakarami ang nakakuha dyan. Napakarami. Sa susunod na video baka mag-edit ako yung si Governor Pimentel mismo ang nagsasabi kung sinong mga nakakuha diyan diyan sa Surigao del Sur ng mga ginto pagkatapos na makakuha si Mang Berto ay meron pa palang napakaraming nagkalat doon at halos buong Pilipinas, buong Mindanao ay pumunta diyan ang mga treasure hunters para maghanap at marami rin ang nakakuha. Marami. Alangan naman na sasabihin mo na nakakuha ako, di ba? Pulot ng pulot ka lang sa panahon na yon. Nung hindi na kasi bumalik pa si Mang Berto doon dahil natatakot na ilang araw lang ay sumibat na sila sa tulong ng yung pari nga. Pero sad ending yan eh. Kasi yung pari, pagbalik ni Mang Berto, hindi na binigay yung ginto. Ang sabi ng pari ay ginawa niyang charity. Pinamimigay daw niya yung pera sa ginto. Kaya maniwala ba kayo doon kay Father Olbis na talagang pinamimigay niya in charity? Maraming ginto yun eh. Milyon-milyon pa rin yun eh. Grabe no. Kapag ginto na, walang pari-pari eh. Ay nako. Lahat ay magiging ahas eh. Kaya ingat kayo diyan mga katiyats. Kung makakuha kayo, wag kagad magsabi kanino man na meron kayong mga nakuha. Okay, so patuloy tayo dito. Maganda kasing video ito. Atin panoorin. Ito yung pagsasadula ng panahon na nakuha ito ni Mang Berto. Nagkalat daw ang iba't ibang piraso ng ginto. Galing ang lahat sa bundok na pinagkunan niya ng panambak. Bukod sa mga sinturon, may mga kwintas, bracelet na nabaon lahat sa lupa. Pinulot niya ang lahat ng kumikislap isa-isa. Para masiguradong ginto ang kanyang mga napulot, pinatakan uli ni Berto ng asido mula sa baterya ng scraper ang mga alahas. Ilagyan ko na ng muriatic acid yung battery solution niya Para testing. para i-testing kung lahat pa ito ginto. Ginto pala ito. Buhay. Ayaw ko na magtrabaho bukas. Sabi ko, buhay ng pamilya ko. Inilagay ni Berto ang ginto sa isang sako. Ipinagitna niya ang mga ito sa mga saging. Ang 4 na gintong sinturon isinuot sa ilalim ng kanyang pangitaas. Ito napakaswerte ni Mang Berto no. May panahon pa siya na lagyan ng asido eh. Kung tayo yun, takbo na kagad tayo, di ba? Ang sabi nga ng mga huling nakapunta diyan ay meron pa daw mga nagkalat na mismo napulot nila na hindi na napulot ni Mang Berto yung maliliit na piraso katulad ng earrings. Hindi niya pinupulot yun. Ang pinupulot niya yung talagang malalaki. 4 daw na sinturon yan at isa yung parang sas na merong 8 kilograms ang timbang na pagkabigat. At yung mga belt na ginto ay 4 kilograms ang bawat isa. So hindi lang pala ito hindi lang pala ito 45 kilograms lahat eh. Sa tingin ko ay umabot yata ng 60 kilograms. Palagay ko may itinago pa si Mang Berto maliban doon sa dinala niya sa sako na may mga saging. Kasi yung madala niya sa sako na may saging 40 kilos lang eh. Palagay ko mayroon pa siyang mga sinuksok sa bulldozer at siya lang yung nakakaalam. Palagay ko binalikan pa rin niya pagka kinagabihan, di ba? Kasi siya yung operator ng bulldozer eh. Pwedeng meron siyang mga taguan doon na siya lang yung makabukas. Okay, kaya na ito talaga ang pinakamaswerte na tao sa buong Pilipinas hanggang ngayon sana. Ang problema, pinagkatiwala niya sa pari eh. Halos kalahati ng mga ginto nasa pari. At nang bumalik siya ay wala na, sabi ng pari, wala, naubos na, pinamimigay sa mga tao daw in the form of charity. Kaya maganda sanang gawan ito ng series of series of videos kasi wala na, hindi na ito makikita na mga video. Series of video ang Surigao-san kung paano napunta sa Ayala Museum ngayon. At nandyan pa ba sa Ayala Museum? Okay, yan ang atin alamin sa mga susunod na video kung nandun pa nga sa Ayala Museum yung kanyang mga ginto.
Okay, so balik tayo sa video. Sinira niya ang alternator ng scraper para hindi mapilitan mag-overtime. Pero isip ko naman, maski isang buwan nilang ayusin, hindi makaya yan. Kung hindi palitan. Sinira ko pala, kaya parang hindi ayaw ko maka-overtime. So pagkatapos nito, kuha ako ng basahan, tapos pinapuhan ko yung scraper, sabi ko, scraper, salamat. Salamat. Mabuhay na ko ini. Hinagkan ko pa bago pumalis. Nakangiti pero kinakabahang pinasa ni Berto ang sako ng ginto. Sumakay siya ng dump truck kasama ang iba pang trabahador ng NIA. Biniro si Bert ng isang kasamahan. Ano ba yan, Bir? Sa akin, sa pamilya ko. Pahingi. Kamay rin ng iba ito kamay. Sabi ng isa, baka ginto yan. Sabi ng ginto kumuha. Sa akin yan. Muntik na. Ay, sa akin pala. Pagkuha ko ginto. Ayun, so nakalusot si Mang Berto sa mga kasamahan niya sa yung sumakay sa dump truck. Mabuti nga't merong saging doon, no, na nilagay niya sa ibabaw ng sako. Kung nagkataon na kinuha yung saging sa ibabaw nung mga kakilala niya ay naku, talagang rambulan yun kapag nakita na mga ginto yung laman. Talagang napakaswerte na tao. Yung lahat ng lahat ng swerte sa araw na yun nasa kanya eh. Kasi sa araw na yun walang nakakita sa kanya na namumulot siya ng ginto. Merong isang dumaan, itinapon pa yung ginto na isang helmet, ang laki-laki. Kaya swerte talaga. Talaga siya yung pinili ng mga nagbabantay diyan na mga hindi natin nakikita na bibigyan. Nako. Kaya nga lang ay pero okay pa rin, hindi katulad kay Rojas na swerte. Si Mang Berto ay nakabili yan ng palayan, mga kalabaw, at nakapagtayo siya ng bungalow na bahay. Yan yung sikat na bahay noon, 1980s bungalow type. Kaya pag uwi niya, meron pa rin siyang konkretong bahay. Hindi katulad sa kay Rosie Rojas na talagang wala. Diba? Kahit kusing na duling, wala. Dahil nga, inagaw di umano sa kanya yung ginto. Okay, tapusin na natin ang video. Okay, ito, balik tayo. Inip na inip si Berto habang sakay ng dump truck. Paghinto ng sasakyan sa daan patungo sa kanyang bahay, nakahinga siya ng maluwag. Pero hindi siya iniwan ng kaba. Alam niyang magbabago na ang takbo ng buhay niya. Okay, so kung kayo mga katiets ang nasa sapatos o sa lugar ni Mang Berto Morales, ay anong gagawin nyo? Sinong lapitan nyo para tutulong sa inyo? Di ba, naguluhan na kasi siya eh. Alam niya, pari yung pinakamabait na tao sa mundo eh. Kaya sa pari siya lumapit. Pero pagbalik niya, walang ginto kahit ni isang singsing lang eh. Ito nga pala yung sinabi ko na 8 kilograms na ito. Parang sash. Hindi ito belt, parang sash ito. At ito yung sinusuot ng ating mga ninuno na galing sa Indonesia, Malaysia. Hindi kasi ito, ang mga ninuno natin noon, hindi kasi mga nitibo yun ng Pilipinas. Ang mga ninuno natin ay Malayan or Malaysian. Indonesia, Malaysia, Sabah, yan yung mga ninuno natin na pumunta dito sa Pilipinas. Kaya ito yung kanilang mga palatandaan na ikaw ay isang hari o ikaw ay isang kapitan ng baryo o isang maharlika. Kaya lang tinatawag natin na ancestors natin kasi sila ay nakatira sa Pilipinas pero ang kanilang origin pa rin ay galing sa Malacca. Ang Malacca yan yung old name for Malaysia and Indonesia. Okay, so nagustuhan nyo ba ang ating palabas ngayon mga katiyats? Well, gusto ko sanang gawan ito ng series hanggang sa ending ng video. Okay, so patuloy lamang na manonood at magsuporta sa ating channel para ako naman ay maganahan. Kaya kahit saan na lupain sa Pilipinas ay mayroong mga nakatagong lihim, mga nakatagong kayamanan, mga ginto na hindi natin alam katulad ni Mang Berto, bigla na lang natin ito matisod o mabundol o mabuldos
or mapiko or tamaan ng pala or tamaan ng ating pagkakamote. Di ba? Kaya huwag tumigil hanggang may panahon pa. Ako'y magpaalam ng mga katiyats. Huwag kalimutan mag-subscribe sa mga bago pa lamang. Hanggang sa muli, maraming salamat.